The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. May tanong po ako sa inyo ngayon. Talking about serving, have you ever tried po doing two things at the same time? Yung meron kang gustong gawing dalawang bagay pero magkaibang direksyon, di ba nakakalito, meron kang dilema, ito ba unahin ko o ito ba? Alright? Parang ganun din po, parang hirap mag-decide, pareho matimbang sa puso natin. Ito po yung warning ni Lord sa Mateo 6:24. Sabi niya, walang taong maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at mamahalin naman ang pangalawa. O kaya, magiging tapat siya sa isa at hindi igagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Ba? Ang tindi na itong binitawan ni Jesus. Hinihintay kong sabihin ni Jesus, you cannot serve both God and demon or God and Satan. Pero ang pinakamalakas po palang kaagaw sa ating debosyon at atensyon sa puso natin, pinakamalaking kaagaw ng Diyos ay hindi po si Satanas, demonyo, hindi. Pagmamahal sa pera at kayamanan. Alam niyo po, we live in a world na sobrang focus sa material things. And lahat po tayo hindi makakaligtas dyan. Laging mayroong ino-offer ang mundo. Social media, sangkatutak i-offer sa iyo. Lagi may bago, mas malaki, mas mabilis, mas makintab, mas magaan, mas mabilis, lahat. Okay? At ang social media po, laging display achievement, possession. Okay? Hanggang nape-pressure ka na to cope up, makabili rin, maakyat yung ladder of success. So kumbaga, we're constantly pulled dito po sa direksyon, kailangan yumamang ka, kailangan manalo ka, kailangan magaling ka, kailangan at all cost, okay, maging makapangyarihan ka. Paano po natin malalaman kung inuuna natin ng Diyos? Nakakatakot lang po dahil sabi ni Lord, isa lang ang kaya mong sambahin, either ako o ang pagmamahal mo sa pera. Bakit po ba hindi pwedeng sandalan ang kayamanan? Bear with me lang, i-explain ko mabuti. Sabi sa Bible, do not put your trust in wealth kasi po, it is so uncertain. Okay? Pag nagkagulo lang sa Middle East, apektado yung pera natin sa bangko, tama? Kaya nga lagi nire-report sa news. Ito po yung paggalaw ng piso, laging nire-report. Pag bumaba lang supply ng manok, ng baboy sa Pilipinas, yung buying power ng piso mo, bumaba na. So hindi natin pwedeng sandalan ang kayamanan dahil walang kasiguraduhan. Kaya nga po yung iba, ginagawa ng paraan, ma-maintain at ma-retain ang kanilang kayamanan, di ba? Magkukunwaring concern sa mga marginalized na segment ng lipunan. Magtatayo ng kunwaring party list, okay, para magkaroon ng temporaring kapangyarihan upang maprotektahan ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Nakakapagod yung ginagawa mo, Brad. Kasi kung ganyan ang position mo sa pera mo, ikaw ang protection, ikaw ang protector. Kailangan mong gumawa ng diskarte para maprotektahan mo yung kayamanan mo, yung paari-arian mo. Ang labas, ikaw ang Diyos. Kakaiba yung Diyos ko. Kasi si Lord, siya ang protector ko. Kailan mo narinig siya na sa news, humina ang kapangyarihan ng Diyos dahil tumaas ang krimen. Wala namang ganun, di ba? Wala ka narinig sa news na, at sa galawan naman po ng Diyos, nang hina ang kapangyarihan ng Diyos natin dahil tumaas ang bilang ng mga korap na politiko at negosyante sa Senate hearing kahapon. Walang ganon. Hello! Hindi humihina ang Diyos natin because He's the same yesterday, today, and forever. He will always be in control. He is our sovereign, all-powerful God. Kaya dyan ako nakasandal. Dyan tayo dapat sumandal. Kasi kung sa pera mo, kapangyarihan mo, pag iba na ang presidente, paano ka na? Baka ikaw naman kasuhan sa susunod na administrasyon. So nakikita po ba natin, you cannot put your hope in wealth, in your position, in your friends, in position, because it is so uncertain. Let us put our hope in God. Mateo 6:24, walang taong maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at mamahalin naman niya ang pangalawa. O kaya ay magiging tapat siya sa isa at hindi igagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po dahil ini-expose mo yung aming idolatry. Lord, maaaring sabihin namin, wala naman kaming kayamanan, wala kaming kapangyarihan. Pero Lord, every time isinaisang tabi ka namin,
Every time nagnakaw kami ng maliit na halaga para mabuhay, hindi ka namin, Lord, sinasaalang-alang at tinatawagan. Kaya Lord, tulungan mo kami, Lord, whether mahirap, mayaman, makapangyarihan o wala. Tulungan niyo kami to focus on you at ikaw lamang ang sambahin. At sinabi mo sa salita mo, seek ye first your kingdom and your righteousness. All these things will be added unto us. So Lord, patawad po kung sinamba namin ng pera, sinamba namin ng kapangyarihan, sinamba namin ng posisyon, sinamba namin yung matataas na tao sa koneksyon namin. Patawarin niyo kami dahil ikaw lamang ang dapat namin sambahin at purihin ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.